Okay, may lupus patient. So, may damage ng kidney. Kadalasan no, pagka lupus, it's an autoimmune. Yung immune system ang sumisira. So, ang low carb will guide or will improve your health, improve your immune system. Okay? Kung nag-improve yan, aba, mas lumalakas ang katawan natin. Okay? Why not do low carb? Okay. Okay. Doc, nagkakarne na ako ngayon. Good for you. Eggs. Aba, healthy ang eggs ah. Low carb veggies. Ano ba yung low carb veggies? Baka tawag niyan, non-starchy vegetable. Nag-aalala ang family ko, baka daw tataas ang creatinine ko. So, you need to consult first. Ang question dyan, dati na bang mataas ang creatinine mo? Kasi kadalasan, ang complaint ng mga families na mga naglo-low carb, yung cholesterol eh. Not the creatinine. Okay? Number one, pwede nyong i-address is your fluids. Madalas, bakit mataas ang creatinine? Madalas, dehydrated lang. Nung naayos nila mga fluids, ayun, naggaganda, nagno-normal mga creatinine. Okay? Okay. Yes, ganda ng ano mo, numbers mo. Sa ang tanong niya, cholesterol niya 98, trigly 77 ba? Normal. Ganda. Pero syempre, one part lang yan ng parameters lipid profile. Hindi ko alam yung sugar mo, hindi ko alam yung liver enzyme, hindi ko alam yung kidney function test, yung BN-CREA, uric acid. Hindi ko alam kung ano mga one part lang yan. Kaya kulang pa eh. Kaya ang consultation, andyan yung mga parameters. Iniisa-isa natin yan. Iniisa-isa kong i-explain sa mga pasyente. Okay? Pwede po bang electrolyte drop na nabibili? Okay. Kung may budget, go. Bili. Pag walang budget, ba? Kung ano available ingredients, ano ba yung available ingredients sa bahay? Rock salt or medyo mahal, Himalayan salt. Sumasakit ang lower back, nabali, parang nabali, pati tagiliran, CKD, you need consult. Marami tayong titingnan na parameters, titingnan din natin yung physical appearance. Okay. Doc, ano pong cause ng heart palpitation sa low carb? Dehydration ang number one. So, sa lahat ng mga first time low carber, if you feel some palpitation or fast heart rate, you feel dizziness, headache, body ache, body pain, sip your electrolytes. Okay? Pag hindi nawala, baka gutom, kumain na. Pag hindi pa rin nawala, nako, kayo ay mga nagpupuyat. Tigilan ng pagpuyat. Okay? Kung nawala ang palpitation when you drink your electrolytes, ibig sabihin lang noon, you are dehydrated. Okay? Okay. Ito ang question. No? Once ba na nagda-dialysis, pwede nang kumain ng kahit ano? Naku po. Yan na. Diba? Madalas naririnig nyo sa mga dialysis center, tatay, nanay, kainin nyo na lahat ng gusto nyong kainin. Total, nagda-dialysis kayo. That is totally wrong. Please, even though na nagda-dialysis kayo, even though na nililinis ang dugo ninyo ng mga toxin via dialysis, naku po, kumain naman kayo ng healthy foods, hindi junk foods. Kasi kung junk foods ang kakainin ninyo, mas maraming toxin ang tinatanggal.
Aba, pag maraming inflammatory foods ang kinakain ninyo, which will cause inflammation sa katawan natin, aba, sinusugatan nyo lang yung mga ugat ninyo. Pinapahirapan nyo yung mga organs ninyo. So, until when ang dialysis? Mas napapabilis. Pansinin nyo doon sa mga naglo-low carb na nagda-dialysis. Mas maganda ang kutis nila compared doon sa mga puro chichirya ang kinakain during dialysis. Puro junk foods ang kinakain during dialysis. Kaysa doon sa mga naglo-low carb, healthy foods, real foods, home-cooked meal, ang gaganda ng mga nila, kutis, at saka maganda mga parameters. So please, hindi pwedeng kainin na lahat. Ganun pa rin. We need to eat real foods pa rin. Okay? Okay. Hi, Doc. Pag naka-keto diet po ba, normal yung hirap mag-bowel movement? Okay, baka hindi kayo uminom ng electrolytes. Ang electrolytes may Epsom salt. Laxative siya. Kung nahirapan pa rin yung matigas or hirap ang bowel movement, you can consume healthy fats. Ano ba yung mga healthy fats? Marami. Avocado oil, extra virgin olive oil, MCT oil, or VCO. Ang bowel movement, 3 lang ang i-correct nyo. Fluids, movement, exercise, and healthy fats. Pagka naayos nyo yan, ganda ng bowel movement. And beside, if you're eating real foods, yung mga pagkain ninyo ina-absorb na ng katawan. Kaya kukunti na lang ang waste product. Kaya yung akala nyo na parang wala ng dumi, it's because na-absorb na ng katawan ninyo. Konti na lang ang ilalabas. Okay. Message po for scheduling. Okay. Paano kapag may nakabarang stone sa bile duct? Ay, usually dapat tinatanggal na yan. Kasi nakabara. Tapos tingnan natin, baka naninilaw na rin kayo. Pagka naninilaw, talagang lalagyan ng stent. Okay? So, hindi, nakabara na kasi yung ano eh. Pagka nakabara, kailangan talaga ang operation yan. Okay? Alam mo, napansin ko sa taga Bicol, mga marami nanonood ngayon, no? Bicol region. Mahilig sa gata. No? Minsan pagka in-out ko muna, no? Sumisimangot. Okay. Whole wheat or rolled oats ay maganda sa mataas ang cholesterol. Kaso, no, ang oat, mataas sa uric acid. Okay? Wheat, ano pa rin siya? Flour. So, if you're diabetic, if you have fatty liver, okay, out pa rin. Kung ang problem mo lang is cholesterol, okay, inaalaw ko lang, actually, ang inaalaw ko lang, rice, mga flour, pinapatanggal ko na yan. Kasi mas real pa ang rice, although refined siya, mas safer. Pero do some liberal low carb, maximum of 2 cups per day. Ayan. Ayan. Cool. EGFR 8.8. CREA 6.8. Sodium 1. Sodium 1.3. Totoo ba to? 1.3. Bagsak to. Usually, ang sodium 135 to 145. Baka naman 136 yan. Okay. Ayan. Habang may buhay, no? Habang may tumitibok
dyan sa puso nyo. Habang bumubuga ng hangin ang inyong baga, may pag-asa. Okay, mayroon pa rin nararamdamang chest, tagos hanggang likod. GERD, ayun. May GERD kasi kayo. Akala nyo parang heart problem. Okay? Ayan. Okay, EGFR 68. You need consult. Kasi EGFR lang sinasabi nyo. Ano pa yung mga ibang parameter? Kulang-kulang. Shirataki rice, ang mahal naman ng kanin ninyo. Okay, if you're diabetic, fatty liver, wet shirataki pwede. Why? It's made up of algae. So, yung mga diabetic na nag-shirataki, may tendency pa rin tumaas ang sugar ninyo. Okay? Okay, 300 cholesterol, triglyceride, good, HDL, 2 is good. Should I worry? Nagpa-calcium score test, nasa 65. Okay lang to. Strict low carb. Okay? Fasting, do exercise, resistance, and cardio. Tapos, your fluids, ayusin nyo. Okay yan. Ayan. Okay, hindi na siya naninila pero nagpasked po ako sa inyo for consult. Okay, I'll see you soon. Nag-start ako mag-low carb last June pero di pa masyado strict. Okay, so may pa-cheat sheet pa siguro. Ang taas ng triglyceride mo, ha? Actually, gusto nyo pababain triglycerides? Pero ito, ang taas na. Kadalasan nagbibigay na ako ng gamot dyan. Okay? So, may medication po na nagpapababa ng triglycerides. Kung gusto nyo pababain pa ang triglycerides, lutong bahay. Lutong bahay. No condiments. Salt, pepper, herbs, and spices. After 3 months, tingnan nyo. Okay? Ano pa? Bakit ang taas cholesterol ko? Ito yung mga takot sa cholesterol. No rice, playing tennis, jog daily. Ano yung mga pinagkakain? May trace ng protein sa ihi. Okay. Pag may trace ang ihi ng protein, number 1, titingnan nyo kung merong infection, may UTI ba. Nakakaroon talaga ng protein trace kung merong infection. Number 2, if you are dehydrated, pwede magkaroon ng protein. So, i-address nyo muna yung infection, antibiotic. Kung dehydration, compute your fluid intake per day requirement, no? Per day. Then, after 1 week, repeat urinalysis. Malay nyo. Nag-OMAD po ako ng 3 days. Tako po. Listen to your body. Eat when hungry, stop when full, chew your food properly. And kung nag-OMAD po kayo, ay nako, alam nyo ba, nadidehydrate kayo lalo kapag nagfa-fasting? The more you fast, no, dehydration. So, wet fasting, you need to take your electrolytes, you need to take your plain water. Okay. Ayan. Yes, you need to seryosohin ang low carb. Malaki ang benefits niya. Okay, sa PCOS, yes, kailangan niyo po magpa-laboratory. Kailangan may baseline laboratory kayo bago kayo mag-low carb. Ha?
Okay. Steatosis, zero fibrosis. Okay, yes. Pwede po. Fatty liver. Ang dami kong patient, no? Ang complaint nila, forever na niyang kakambal ang fatty liver. Nung sinabihan kong tanggalin mo lahat ng prutas except strawberry, berries, and avocado, tanggalin mo mga sweetener, tanggalin mo mga fast food, after 6 months, repeat natin ang ultrasound, normal. Galing, di ba? Ayan. Naku po, 2,000 ang CREA. Nagda-dialysis na ba to? Yes naman, kahit na anong level ng creatinine, pwede po mag-low carb, pero dapat guided. No? Huwag po kayo mag-do it yourself. Much better magpag-guide, magpa-monitor, enroll sa program. Yes, gusto niyo matutunan ang low carb? Magpa-consult. Okay, ano pa? Okay. Stage 5 CKD, umayaw sa dialysis, 643 na po ang CREA ko. So, ibig sabihin, bumababa. Okay, ang mahalaga dito, no, may mga indication for dialysis. So, kailangan alamin nyo kung may uremic symptoms kayo. Okay? Okay, anong ibig sabihin ng ketone plus 1 sa urinalysis? Number 1, fat adapted if you're doing the low carb. Nagiging fat adapted na kayo. Number 2, pwedeng dehydrated kayo. So, pag na-hydrate kayo, nagno-normal. So, don't worry, nagno-normal din yan. And when you do exercise, nagagamit yung energy ninyo. Ay, mataas ang 121. Yes, mataas po yan. Okay. Ano pa? So, dun sa mga matataas ang mga numbers, try low carb. Kung inom pa rin kayo ng inom ng gamot at hindi pa rin nag-i-improve ang inyong health, may problem na. So, hindi na sa gamot ang improvement ng health ninyo. It should be on the food that you consume. Kung sa pagkain kayo nagkasakit, definitely sa pagkain kayo gagaling. Ayusin yung pagkain. Do low carb. Do fasting, autophagy po yan. Nililinis yung mga dead cells, kinakain yan. Fluid intake, compute your required fluid intake per day. Active lifestyle. Do some strengthening. Sa mga nag-start pa lang, wag munang strengthening. After 1 month, pwede. Then, cardio exercises. 30 minutes maximum. Okay? So, hindi siya madali. Need consult. Imagine nyo. Nabawasan kayo ng medication, nabawasan kayo ng insulin, bumaba yung mga numbers ninyo, laking tipid, masarap sa pakiramdam, ginhawa sa buong pamilya. Be the best version of yourself, and when you adapt, syempre, you will evolve to a better you. Ingat po kayo dyan. God bless. See you next Monday. Bye!